Emma Atienza Bill, hindi naman totally talagang bagong batas, no? Yes, It builds on the old ones, pero merong dagdag na puso at may mga clarify dito. Halimbawa na lang sa Cybercrime Prevention Act. Covered nito yung cyber libel, pero hindi masyadong malinaw kung paano nito pinoprotektahan yung emotional harm o yung kabataan na pinagtutulungan online, no? Kasi bago mag-fall as cyber libel, merong elements to na dapat unang-una is yung meron kang mga sinasabi doon na defamatory remarks, makakasira sa reputasyon ng tao. Pangalawa, dapat identifiable, publication, and dapat may malice doon sa sinasabi mo. And dito sa Emma Atienza Bill, hindi na kailangang magkaroon ng 4 elements na yon para maging krimen. So long na merong online hate, online harassment na nangyayari, then pwede nang managot ang isang tao na nagkakalat ng ganitong actions online. Yung Anti-Bullying Act naman, limitado to sa mga nangyayari sa eskwelahan. Bullying from kinder to grade 12. Ang tanong kasi, paano kung yung biktima is adult na, na binabash sa Facebook or TikTok. Meron naman tayong Safe Spaces Act, gender-based naman ang coverage dito. Pero ang tanong kasi, paano naman yung iba na binibiktima hindi dahil sa kanilang gender, kundi dahil sa kanilang opinion na ipinapahayag. Ginagawa ng iba, kung hindi sila sang-ayon, ibabash kanila, ida-down kanila, hahalongkatin kung ano-ano yung mga meron ka in the past, tapos magre-recruit pa yan, ipopost ka, unfollow nyo to, kung ano-ano na yung mga sinasabi sa'yo. So doon nangyayari yung online hate and pangaharas. Binanggit talaga dito sa bill kung ano yung online hate. So ang mga online hates na maituturing na actionable wrong ay yung mga posts o comments na naglalaman ng galit o diskriminasyon sa isang tao o grupo. Halimbawa, dahil matanda na. So minsan, pag meron tayong mga lolo, lola, nagko-comment sa Facebook, is hindi naman sila masyadong nakaka-relate na may mga bata na nagbubuli din, na sasabihin, dapat hiwalay ang FB ng mga matatanda. So may mga ganun sila nang bubuli din. May, for example, yung may mga kapansanan, no? Or yung mga mahihirap, binubuli, o sasabihin, babae ka lang, no? Dapat manahimik ka. Or kaya, yung pagiging Ilocano, sasabihin nila, putkuri, kung naiintindihan nyo. Pag nagkaroon ng discrimination sa group, pwede nang mag-fall sa online hate. Iba po yung online harassment. Tama po. Tama. Ang online harassment naman ay kapag nagkaroon ng repeated or unwanted actions, gaya ng paulit-ulit na minimessage ka, or nagkakaroon ng threats, pangiinsulto, or other conduct causing emotional distress, no? Nagkukos ka na ng hindi na siya makatulog dahil sa ginagawa mo, no? Or yung tinatawag natin doxing, HR10, pinost to sa NPC, yung salitang doxing, kasi it has something to do with posting personal data na walang permission yung tao. So, picture, pangalan, address, age, or kung ano-ano pang sensitive personal data about you. Pero attorney, what about free speech? Kasi may section 5 tayo na protected speech. Yes, at importante yan, HR Gen. Laging ang defense yan ng mga pag sinasabi natin na huwag mong i-post yan kasi pwede siyang mag-fall as libel. Sasabihin ng mga tao, nasaan na yung free speech? Hindi na tayo, wala nating freedom dito sa Philippines. May mga ganong defense pang nalalaman. Actually, ang protected speech, protektado talaga yan, HR10, no? At sabi ng bill na to, protected yung mga fair commentary para ipahiya o para saktan yung tao. Nireport lang kung ano talaga yung nangyari or yung mga criticism and opinions, lalo na kung tungkol sa functions ng ating mga public officials. Protected speech yan. So kung mag-post ako sa FB na sana mabilis umaksyon ang local government sa baha, so, hindi po yun harassment. Hindi yun harassment, HR10. Fair criticism yun. Pero kung sasabihin mong magnanakaw yan, tapos wala kang proof, ibang usapin na yan. Kasi sabi rin dito sa bill, kapag may false statements of facts o defamatory assertions, at mapapatunayan na mali yung sinasabi mo, hindi na yan protected speech. Kasi kung gusto nating respetuhin ang karapatan nating magsalita, kailangan marunong din tayong rumespeto sa karapatan ng kapwa natin. Dagdag pa dyan yung incitement of discrimination or violence, HR dyan. Parang lately lang, may isang lawyer blogger. Actually, marami ng followers to, million na. And maganda yung pagde-deliver niya. Inaatake siya online dahil nag-discuss siya about ruling ng ICC kung bakit hindi nag-grant ang provisional release ng ating former President Rodrigo Duterte. Grabe yung hate speech. Okay lang na i-unfollow na lang kung ayaw ng sinasabi, pero nagpo-post sila against gender orientation at sinasabi doon na nag-iba na daw yung tono at nag-ano na daw siya, yung bayot, so yun, nabayaran daw siya. So, yung mga terms na ganun, no? So, if your post or comment targets a person or group with words that promote hate, discrimination, or violence, it can qualify as online hate speech under the Emma Atienza Bill. So, if you urge others to harm or discriminate, incitement yan. Iba yung effect
What if mahina, no? Yung kanyang panlaban. Correct. Hindi gaya natin na medyo, I don't care. Oo. May mga ganun talaga. At ito pa ang maganda sa Eman Atienza Bill, ng obligasyon ang mga social media platforms na gumawa ng reporting mechanisms at safeguards para mapigilan o mabilis ang pagre-resolba dito sa mga harassment na to. Although meron ng ganito si FB, pero ito sa Eman Atienza Bill, magiging batas na siya if in case ma-approve tong bill na to. Kaya na lang ng agarang pagtanggal o pag-disable ng access anumang content na maituturing na cyber libel, online hate o online harassment sa sandali na merong mag-complain. Or kung meron ng utos ang hukuman, dapat ma-delete na yan ang social media platform within 24 hours. Pangalawa is yung agarang suspension o pagbabawal sa mga users or account na mapatunayang sangkot sa content na itinuturing na ipinagbabawal sa ilalim ng bill na to. At yung paglalaan ng mga trusted flaggers para sa content monitoring. So, ang mga pananagutang to, HR Gen, ay magiging prerequisite na ng any social media platform o isa na itong maging condition para mag-operate sa loob ng territorial na jurisdiction ng Pilipinas. At isa pang maganda pala, kinikilala ng bill na ito ang psychological harm, mental harm, sa ganitong online hate and bullying, no, harassment. So, hindi lang ito tungkol sa pagpapataw ng kaparusahan, kundi tungkol sa pagpapahalaga sa dignity at mental health ng bawat isa sa atin sa digital world. Because even lawyers, hindi kami immune sa mga ganitong panghaharas, pangbubuli online. So, paano matutulungan ang biktima ng online harassment? Dalawa yan, HR Gen. Una, yung psychosocial support at counseling services sa tulong ng ating DSWD at Department of Health. O parang naalala ko yung sinabi ni Kuya Kim sa kanyang interview, no? Yung physical pain, makakaya mo pa, no? Pero yung mawalan ka ng anak, masakit lang. Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung pain. Basta masakit lang. Totoo po yan. Yung tipong, attorney, no? Yung biglang, yung isang vlogger or yung nag-post lang siya, pagising niya sa umaga, trending na siya. Tapos, ang dami ng mga hate comments na ibinibigay sa kanya. Meron din legal assistance mula sa Department of Justice, HR Gen. Kasama na dito yung pagkakaroon ng libreng abogado at protection orders kung kinakailangan. Ibig sabihin, kung merong nananakot o patuloy na nangaharas, pwede ka nang humingi ng tulong sa gobyerno para pigilan sila. Yung Department of Justice shall lead efforts to coordinate digital platforms for the immediate takedown of the prohibited content. Ang galing. So, hindi lang report and move on. May konkretong action. Correct ka dyan. At ito pa ang maganda, no? Ang gagastos ay hindi ang biktima, kundi ang gumawa ng kasalanan. Ba itong limitations? Kasi merong issue rin ang freedom of speech. Meron ng limitation, kailangan pa ring balanse. Baka kasi magamit yung batas sa maling paraan para patahimikin yung dissent o yung opinion ng iba, no? Kaya ang challenge dyan, harmonization with existing laws at malinaw na definition kung ano nga ba yung online hate, ano yung online harassment, at ano yung protected speech, which na-describe naman dito sa bill na to. Pero ang napaka-importante dito, why this bill matters is dahil pinangalan ito sa isang totoong biktima. And ito nga si Eman Atienza, naku, napakabata ni Eman. Parang sinasabi ng batas na, hoy, hindi ka nag-iisa. So sa lahat ng nakikinig ngayon, kung napagdaanan mo to, kung minsan kang binash, tinawag ng kung ano-ano online, please, huwag mong dalhin yan mag-isa. Seek help. Talk to someone, and most of all, don't let hate silence your words. Ako rin, nakaranas na rin ng ganyan, no? So, meron akong pinost dati. Nirelate ko lang din naman yung batas na kung anong mangyayari kapag yung mag-live-in, nangyari doon sa isang live-in. And wala silang anak. So, ang magmamana is parents, kung meron pang parents, no? And yung live-in partner, dahil hindi sila kasal, wala siyang right to inherit. Pero siguro, mali yung timing ko. Kasi, nirelate ko to sa isang athlete, parang nanalo tayo eh. Correct. Pero nagkaroon kasi ng hidwaan yung mga bata doon sa magulang ni Boy. Opo. So, gano'n yung utak ko, medyo nirelate ko sa batas na yon. So, medyo mali yung timing. Pero the way na binasya ko is in-screenshot at nilagay ako sa isang group na puro lawyers yung nandun at mga law students. So, actually nakita ko siya, I ignored it. Pero yung mga friends ko, siyempre mga lawyers din, no? Nakita nila yon. So they called me, ano bang nangyari, ganito. And this is my point, di ba? Kung may point ako, at may gusto siyang point, hindi naman siguro dapat kukuha pa siya ng kakampi. Oo, no? saka parang ang purpose niya sa'yo is pahiyain ka. Pahiyain, oo. And buti na lang HR Gen, since tayo advocates tayo ng data privacy, alam natin na hindi natin dapat ina-expose yung mga personal data natin. So what they know is just the abogada ng bayan. They know yung itsura ko, pero hindi ako nag-expose yung
full name ko, saan ako nakatira, saan ako nag-office. Minsan ka tinatanong, ano yung contact number mo? Hindi ko rin pwedeng i-expose yan online Tama. kasi prone ako to bashing prone ako to harassment, no? Lalong-lalo na pag hindi sila nag-agree doon sa sinasabi ko. So, we don't expose those information Kaya, online. oo. So, what if in-expose ko yung mga information na yan? Edi damay-damay na, pati kung sino yung mga friends ko, di ba? Correct. HR dyan, kung saan ako nakakonect. Yes. No? So, I don't expose yung mga, even full name ko nga, hindi ko nilalagay. Tama, no? attorney. Kasi isa-search ka na ng mga yan. Pag binash ka, hahalongkatin yung buhay mo kahit nung ganito itsura mo nung bata ka. Mm-mm. No? Maitim ka dati. Mga ganyan. Diba? Parang ibubuli talaga. Tapos yung tipong, pag nalaman nila yung bahay mo, baka magulat ka, yung bahay mo, may mga sulat-sulat na, may vandalism na. O kaya biglang may bumato ng bato doon sa salamin ng bahay mo. Dahil sa ganun lang. O Diba? kaya, kung sobrang galit na galit sila sa'yo, aabangan ka sa labas ng office. Correct. So, yung mga ganyan na information, hindi yan pinapublic. Tama. No? So, sino mang mapatunayang lumabag sa mga ipinagbabawal na gawain sa ilalim ng Section 6A HR dyan ng bill na to, gaya ng pagpapalaganap ng online hate speech o panghihikayat ng diskriminasyon o karahasan ay paparusahan alinsunod sa Republic Act No. 10175 o ang ating Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. Hindi nagagawa ng hiwalay na kaparusahan. Ang Cybercrime Prevention Act ay maaring kabilang dun sa pagkakakulong ng prisyon mayor. May kulong na talaga yan. O multa na maaring umabot ng 200,000 up to 1 million. Yeah. Nung nangyari sa akin yung bullying na yun, I just let it, pass. Oo. No? Buti attorney, wala pa yung Eman bill. Actually, no? Para yun yung yung maikaso mo sa kanya. Actually, pwede na rin pumasok sa cyber libel HR dyan kasi nandun yung mukha ko. Oh, And opo. yung screen name ko na abogada ng bayan, kahit hindi nilagay doon yung totoong pangalan ko, nakilala ko Yes. ng iba. By your image, eye Oo. picture. Nakita yon ng mga kaibigan ko. So, meron ng mga third persons na nakakita doon sa pambubuli na yon. Ang bait nyo pa niyan, attorney. After the bashing, tuloy-tuloy lang tayo, HR dyan, and ayun, magna 900,000 na tayo. So, congrats. hopefully, this week, bago matapos yung week, 900,000 na, and bago matapos siguro yung buwan, hoping na we will reach 1 million. Yan, na. congrats, attorney. Ay, pinaririnig ako nagpapalakpak.